Yun, good morning. Webes ngayon ng umaga, no? Dito tayo sa Mount Oro. Yan, sa summit. At tinitest ride natin ngayon yung newly rebuild nating full suspension bike na Merida 96. Yan. Yan, so na-rebuild na natin uli yung Merida natin. Pagkatapos natin tanggalin yung mga components nito at nilipat natin sa Norco na pre-ride natin na bike, ano. So ngayon mag quick review tayo sa bike na to, specs, kung ano yung mga nakalagay dito ng mga components. Pinagkaiba ng ahon at lusong doon sa Norco natin na full suspension at dito sa Merida natin na naka-sit up ngayon ng XC. So yung naalala nyo ito dati, isang taon natin ginamit ito noon. At naka-sit up ito dati ng naka-down country. Yung fork noon naka 140. So ngayon naka-XC na siya ngayon. At ibang iba na yung sit up niya at saka yung mga components niya kumpara mo sa nakaraan. So yun, quick bike check. Umpisahan natin ngayon sa frame. So itong frame natin, ito na ngayon dati natin ginagamit na Merida 96 na full suspension. Yung paint nito, original pa ito, wala pa tayong binago rito. Niretouch ko lang ito, naglagay lang ako ng top coat para hindi magasgas yung original niya na pintura. So yan, ang rear shock niya ay RockShox Monarch RL. So 80mm lang ang travel niyan. Yung mga frame bearing ito, newly service yan. Kung hindi nyo pa napanood yung vlog natin nasa YouTube kung paano natin sinervisan tong mga ano natin, frame bearing, paano natin nirepack uli yan, yung symbol yon. So panoorin nyo, lalagay natin sa comment yung link ng video nung pag-repack natin ng bearing ito. Tapos cockpit, yan, second hand lang din ito nung binili natin. Dati ito nakakabit sa Norco. Tapos nakabili tayo ng mas malaking handlebar para sa Norco, 35mm yung clamping niya. So tinanggal natin to at dito natin nilagay. Kasi ano lang ito, 31.6 lang ang clamping nito. Rental, pat bar, carbon. Tapos yung ano nito, steam, rental din. Yan. Tapos ito, kinahoy-kahoy lang natin to kung saan yung ano nito, top cap, colt. Tapos risk yung set natin. Tapos dito naman sa seat post, AXA 100mm ang travel nito, dropper post. Tapos itong mountain peak na saddle natin, galing ito sa Merida natin na cyclocross. Tinanggal na natin at nilipat natin ito dahil di naman natin nagagamit ito. Ito na mga AXA nito, dati itong nakakabit sa carbon natin na Tripax, ano. So gumamit ng dropper post doon sa carbon na yon at itinabi na nga natin. Pagkatapos 31.6 kasi ang ano ito, ang diameter nito. So itong frame na to is 30.9 lang. So binawasan natin to, convert natin yan. Tapos ito, handle grip, yan, ODI, yan, budget lang din yan. Tapos dito tayo sa drivetrain. Yan, itong shifter natin, Jory, 12 speed. Yan, Jory din yung cogs, yung RD, Jory, yung chain, Jory din. Tapos itong ano natin, crank arm, Praxis. Yan, Praxis Works. Di ko alam kung saan galing build na bike ito na, pero stock ito sa mga bike. So ang chainring niya is 30mm ang ngipin niya, so maliit. At ang pedal naman natin ay Rock Bruce flat pedal. Tapos ito, dumako naman tayo rito sa front hub, Shimano Nan Series. Yan, non-boost yan. Kinonvert natin to sa boost dahil boost itong fork natin. So kung di nyo pa napanood kung paano natin ginawa yan, panoorin nyo, lalagay natin sa comment section yung link nito. Tapos yung rear hub, Jory XT. Yan, itong Jory XT nito, dito to galing mismo sa Merida na to.
tinanggal natin to kasi yung Norco ay non-boast. So ito boast, kaya hindi natin to nagamit. Bumili lang tayo para dun. XLX yung binili natin. So microspline yung ano nito. Dati ito nakabit tong gulong na to, kagaya rin sa harap na Jory ay Shimano ng series, kaso kasi type, kaya hindi natin nagamit dahil nga yung cogs natin microspline na. Tapos itong fork natin, yan, Manitou Marcor. Yan, sikanhan lang din natin nabili yan. 100mm ang travel, 30mm yung stanchion niya. So mas maliit siya sa ibang mga fork. Yan. Pero maganda yan, XC-type lang talaga siya. Yan, through axle, boost. Tapos yan, pumunta tayo doon sa brake seat. Yan, Magura. Itong pang harap, ito yung pang likod. Magura Trail Sports. So yun, sa mga nakakaalam sa Magura Trail Sports ay ang harap nito ay quad piston. Yan. Ang likod naman nito ay dual piston. Yan. Kaya ganun ang ginawa nating setup kasi ang rotor disc natin ay ang likod ay 160mm at ang harap naman ay 180mm. So ito nga pala yung ginawa natin ng ng adapter. Ayan. Dahil nga non-boost yung hub nito, lumayo rin yung rotor, kaya nagdagdag tayo ng 5mm dito para sa kumasya yung natin. Sumakto yung sukat ng brake seat natin. So sa mga hindi pa nakapanood kung paano natin ginawa yan, panoorin nyo, lalagay natin sa comment section yung link. Tapos ito yung rim set natin, Entity. Yan, Entity. Yan, 27.5 by 30mm yung lapad niya. Itong ordinary lang itong spokes natin, stainless lang yan. Itong rim set na nga pala ito, galing ito sa stock ng Siskiyou Polygon for suspension din. So binili natin to ng sikahan din. Kasama itong gulong na ito na Swalby Nabinik na 2.20. Ganun din yung sa harap, Entity rin. Yan, Nabinik rin yung gulong niya at ang sukat ay 2.20 rin. Tapos naka-tubeless lang yung sa parehas. So yun. So yun yung quick bike check natin So dumako naman tayo sa performance niya. So mahon ako ito galing sa bahay hanggang ito sa Mount Oro So sa ahon, malaking pinagkaiba talaga niya kumpara mo sa Norco. Kasi yung Norco natin nakasit up talaga yung pang pre-ride lang talaga siya. Ito naman XC, so obviously mas magaang sang iahon. Unang-una, ang fork niya is 100mm lang kumpara mo sa Norco na 170mm. Tapos 36 na rin yung stanchion nun, ito 30 lang. So napakagaang lang. Pangalawa, ang chainring natin ito ay 30 lang yung teeth niya. Tapos yung Norco naman ay 32 teeth. Paras lang din naman sila, naka 170mm yung haba ng crank arm niya. Pangatlo, XC ang travel ng rear shock at may lockout siya. Ayan, may lockout. Pati rin tong fork natin may lockout din yan. So yung Norco, walang lockout yon. Check natin na X2, wala ring lockout. Pati yung fork natin wala ring lockout. So pre-ride lang talaga yon. So siguradong mas mabigat talaga ang iahon yon. So yon ang pinagkaiba niya sa ahon. Ngayon sa lusong naman, mamaya pag uwi natin, lulusong na tayo rito at didokumento rin natin yung kung anong pinagkaiba sa lusong. At sigurado ako doon lalamang yung Norco natin.
Nice. Yun, grabe, wala tayong masabi. Nakuha natin ng 4 minutes and 40 seconds yung lusong natin mula dun sa taas, ano. So mas mabilis pa rin yung Norco natin na nakukuha lang natin ng 3 minutes mahigit. So pero ang sarap niya pa rin lumusong. Ang ganda ng stopping power niya tsaka yung modulation ng Magura brake seat natin. So ayan, hanggang dito na lang. Peace.